Good morning class, good afternoon, good evening. Depende kung anong oras nyo pinapanood tong video na 'to. So, since we are on work from home setup, I have decided to make a recorded lecture. Uh, this is somehow favorable to those students who do not have a stable internet connection, Kasi pwede nila itong um, panoorin kung kailan sila merong malakas na internet, ano? So, instead na um, umpisan ko yung lecture ko or yung discussion doon sa topic na naputol during our face-to-face class, I have decided na umpisan ko yung discussion, yung recorded discussion doon sa pinaka-umpisa for the sake of those who are not present during our face-to-face class. Okay? So, for the module 1, our topic is Introduction to Criminal Justice. This will focus on basic terminologies, principles, and philosophical approaches. Okay? For the description, this is the introduction to criminal justice system and relation to criminology, crime, criminal law, criminal, and the Constitution. It covers philosophical approaches, the Juvenile Justice or the Republic Act 9344, and also the 5 pillars of the criminal justice system. So the expected outcomes, number one, discuss the relationship of criminology with the criminal justice system. What are the relations of these two? You know? Next, elaborate how the right to criminal due process works in the Philippine criminal justice system. No, paano daw po gumagana yung due process sa atin dito sa Pilipinas, no? Once the person committed a crime, ano yung pagdadaanan niya, Para masabi natin that the justice is actually served. Number 3, distinguish the two philosophical approaches behind the criminal justice system. And lastly, examine the different classification of crime according to revised penal code. So, in general, lahat ng illegal acts ay or yung act na ginawa natin against the law ay tinatawag nating krimen. But uh, sa criminal law natin, no? When we say criminal law, it is a branch of public laws. This is our or the Philippine laws that provides penalty, And our criminal law has its several sources. We will explain that on the later part of our discussion. Okay? So, we have to distinguish first what is criminology and criminal justice. Kasi maraming nalilito or naguguluhan sa dalawang ito, So, magkaiba ang criminology sa criminal justice. Okay? So, yung criminology po, basically, yung simple definition po nito is criminology is the study of crime as a social phenomenon. Pinag-aaralan sa criminology what is crime. Ano ba yung krimen? Bakit ba masasabi natin na yung act ay isang krimen? Sino ba yung mga biktima ng krimen? At bakit nagkakaroon ng krimen? And pinag-aaralan din sa criminology yung criminal behavior. So there are several factors affecting the person why this person commit a crime, Pwede nating tignan diyan yung mga yung environment, poverty,
peer pressure, and marami pang iba. And also, um, since andyan na, pinag-aaralan natin scientific study of crime, criminal behavior, pinag-aaralan din diyan yung the reactions of society towards the commission of a crime. Once a person committed a crime, ano ba yung magiging reaction ng community? Ano? Ano ba yung mangyayari doon sa taong nag-commit ng krimen? Ano? So, yan ang basically ang focus ng criminology sa crime, criminal behavior, and the reaction of the society. Specifically, the government or the government. Ano? Ang government natin ay meron siyang tool or machinery, ano? Kung papaanong uh, i-implement or ipapatupad yung mga batas sa Pilipinas, at kung papaanong dadaan sa due process yung tao na nakapag-commit ng krimen. So once kasi ng tao nakapag-commit ng krimen, kailangan niyang dumaan sa tinatawag natin na judicial proceeding. Ano? Judicial proceeding wherein pagdadaanan niya yung apat na pilar ng criminal justice system. So ganun ang mangyayari sa kanya, or yun yung pagdadaanan niya once he or she committed a crime, ano? Or he violate the laws, ano, dito sa Pilipinas. So in simple term, yung criminology uh, is the study, ano, of causes of crime, and yung criminal justice system, siya naman yung nag-handle ng mga offenders, ano. So there are legal principle on crime, or tinatawag din ito na legal maxim. Ano po? The first legal maxim, nullum crimen nolla poena sine lege. Anong ibig sabihin nito? There is no crime when there is no law punishing it, no? Hindi daw natin pwedeng tawagin na krimen yung isang act na ginawa ng isang tao kung wala namang batas na nagsasabi, or wala namang batas na magpaparusa dito, no? That is our first legal maxim. So kailangan yung act na ginawa ng isang tao ay malinaw na sinasabi ng batas na ito ay bawal, or pinoprohibit ito ng isang batas para masabi natin na ito ay isang krimen. Next legal principle is actus non facitrium nisi mens rea. The act cannot be criminal where the mind is not criminal. So, hindi lahat ng act, or sa tingin natin na act na ginawa ng tao na masama, ay pwede na nating masabi na yung tao na gumawa nito is criminally liable. Para masabi natin that this person is criminally liable, kailangan present yung dalawang element. First, yung mens rea. Ano? Mens rea means yung guilty mind, or the intent. Present yung intent. Ano? Hindi sapat yung actus reus, or yung overt act lang. Kasi there are some acts na nagagawa ng isang tao, pero hindi naman niya ito kagustuhan, or he or she in good faith, no? Malinis yung kanyang konsensya. Halimbawa sa mga nangyayaring aksidente, no? Sa mga vehicular accident, it doesn't mean na yung tao na involved sa aksidente, nagmamaneho siya ng sasakyan and then na-involved sa isang aksidente, liable kaagad siya. Ano? Kapag napatunayan na wala naman siyang ginagawa, hindi naman reckless driving yung pagmamaneho niya, okay naman yung speed niya, hindi naman destructive yung pagmamaneho niya, so hindi siya pwedeng maging liable sa isang krimen. Merong nangyaring ganito, yung bata na tumalon sa tulay,
tapos nahulog dun sa isang sasakyan. So, ang ginawa ng pulis, kakasuhan ng homicide yung driver. So, of course, part yun ng trabaho ng pulis kasi yung kotse, yung driver, part siya bakit namatay yung isang tao. Pero it is very obvious sa video na wala namang pananagutan yung driver, ano. Although kasama siya doon sa naging cause ng pagkamatay ng tao, pero yung titignan natin doon is yung meron ba siyang intent to kill, ano? Yung driver ba is sinadya niya ba yung na patayin yung isang tao? Reckless driving ba siya or meron bang negligence? So kung wala naman, so hindi siya criminally liable, no? So yan yung ibig sabihin nito, yung legal maxim natin na actus non pasitrium nisi mensitria. And another, there are some person, ano, na nakakagawa ng mga illegal acts, pero mako-consider natin sila na hindi sila criminally liable. It is because uh, their mind is not criminal. Paano natin 'to nasabi? Halimbawa dito yung mga bata na minors, ano? Yung mga bata na 15 years old and below are exempt from criminal liability. Bakit? Yung mga bata is hindi pa buo or wala pa silang sapat na um, or wala pa sila sa tamang pag-iisip or wala pa sa hustong pag-iisip, ano. So ang assumption ng ating gobyerno is kapag ang bata is 15 years old and below, hindi pa nila alam yung ginagawa nila, so hindi sila pwedeng maging liable sa isang krimen kahit pa nakagawa sila ng isang krimen. Also yung mga insane, no? Pag nakagawa sila, let's say nakapatay sila, so may problema nga sila sa pag-iisip, eh. Wala sila sa tamang katinoan. So hindi sila pwede maging liable sa isang krimen. Next is actus mean veto factus non est meus actus. Ano ibig sabihin nito? An act done by me, ulitin ko, an act done by me against my will is not my act. Yun. Yung ibang tao nakakagawa ng isang act or nakakagawa ng isang krimen na labag naman sa kanilang kagustuhan. If there is a presence of strong coercion, halimbawa si Juan tinutukan ng baril, halimbawa merong isang grupo na nagnakaw sa isang bangko and then pinara si Juan, tinutukan siya ng baril, sinabihan si Juan i-drive yung sasakyan para makatakas sila. So ngayon, kasama ba si Juan doon sa pwedeng kasuhan ng robbery? Of course, no. Kasi napilitan lang siya. Kahit hindi niya gusto, alam niya na kapag siya ay tumanggi na doon sa gusto ng mga ng robbery na 'yon, ano, ay ng mga robbers na 'yon, is pwedeng malagay sa alanganin yung buhay niya. Pwede niyang ikamatay, pwede siyang barilin. So kahit labag sa kagustuhan niya, against his will, so mapipilitan siyang sundin yung gusto ng robber. And of course, pwede nating i-consider yung compulsion, ano? Yung sobrang yung bugso ng damdamin, ano? Minsan nakakagawa ng krimen yung isang tao because of uncontrollable fear. Sobrang emotional outburst, no? Or yung tinatawag natin na maling akala. He is in good faith, ano? Wala siyang intensyong gumawa ng masama, nagkaroon lang ng yung parang maling akala, ano. So those are some factors na pwedeng tignan, ano, bago natin masabi that the person committed a crime is actually criminally liable. Next is ignorantia legis neminem excusas. A very famous yung legal maxim na to. Ignorance of the law excuses no one, ano? So
criminal law here in the Philippines is applicable to all, to all the people who live in sojourn within Philippine territory. Maging Pilipino ka man, foreigner ka man, maputi, maitim, so lahat, no? Alam mo man or hindi, once the law has been already published, sa mga official gazette and official sites ng government, this will be implemented to all, hindi po pwedeng maging defense na hindi ko alam kaya ko nagawa ang bagay na ito, no? And there is a crime of malainse and crime of mala prohibita. Ano tong pinagkaiba ng crime of malainse and mala prohibita? The first set of crimes refers to those are naturally criminal on moral ground. For example, yung murder. Even though without these laws created by man, we know to ourselves that killing a person is immoral, right? Hindi kailanman pwedeng maging legal ang pagpatay ng tao. That is malainse, no? So mala prohibita, this laws is made to prohibit acts, Alam ng parang nakikita ng ating gobyerno na itong mga act na ito ay mali, immoral, So that is why gumawa sila ng batas to prohibit this act. Halimbawa, yung jaywalking, nakakamatay kasi, nakakaaksidente. So gumawa sila ng batas, ng ordinance sa mga city and municipalities. Yung pagsigarilyo sa mga public places, no? So that's the difference of crime of malainse and mala prohibita. Next, we have to define crime. Ano ba yung krimen? Sabi natin kanina, yung criminology is the study of a crime. So we have to define what is crime. In criminological sense, crime is a violation of societal rule of behavior as interpreted and expressed by criminal legal code created by people holding societal and political power. So, sa atin, sa Pilipinas, ang gumagawa ng mga batas is yung ating nasa mga legislators, nasa legislative branch, So, again, it is a violation of societal rules of behavior as interpreted and expressed by criminal legal code. We have revised penal code, special penal laws, ordinances, and the presidential decrees issued by our president during martial law. So lahat 'yan once na violate mo, there is a sanction, There is a sanction by state authority. Magkakaroon ng stigma, pwede kang makulong, pwede kang matanggalan ng status mo if you are in a service or part ka ng government, you are a government employee. So yun po ang sinasabi ng criminological sense natin. Violation of societal rules na ginawa ng ating states. So in legal sense, criminologists define crime as voluntarily and intentional violation by legally competent person of legal duty that commands or prohibit an act for the protection of society. So ginawa kasi yung mga batas para proteksyonan yung society, Laws are being made to protect societies, Ginawa yung batas para pagbawalan tayo na gawin yung mga bagay na alam ng government natin na makakasama. Or ginawa din yung batas na yon para pilitin tayo na gawin ang mga bagay na dapat natin gawin. Halimbawa, yung pagsuot ng helmet. Sinasabi ng batas, dapat kapag ikaw ay sumakay ng motor, meron kang helmet. So kapag ikaw ay dumaan sa checkpoint na wala kang suot na helmet, ikaw ay pwedeng tikitan. Kasi nasa batas yan na dapat ito yung gawin mo. So, sabi sa legal sense, nakakagawa daw ng krimen yung isang tao
kapag yung isang tao, legally competent person, ibig sabihin nasa tamang edad, na maayos yung pag-iisip, and he intentionally and voluntarily, walang pumilit sa kanya, ano, he has the full knowledge na na sa consequence ng gagawin niya, pero ginawa niya pa rin, ano, nag-violate pa rin siya. So, nakakagawa ngayon siya ng tinatawag natin na krimen or crime, no? Voluntarily and intentional. Walang pumilit sa kanya, alam niya yung ginagawa niya, legally competent person siya, and then he violate these laws. So, nakakagawa siya ng krimen and he will be criminally liable. A crime is punishable by judicial proceeding in the name of the states. Ano? Parang ano lang 'yan eh, parang yung bata. Kasi yung states natin, meron tayong sinasabi na yung principle na ano ba 'yun? Parents patriae. Parents patriae means parang yung states, the states is our parents. So as the parents, kapag tayo bilang mga anak niya, once na tayo ay nagkamali, may duty ang states to discipline, di ba? To discipline her or his children. So, kapag tayo ay lumabag sa batas, tayo ay lumabag sa batas, tayo ay dadaan sa tinatawag na judicial proceeding. We will be arrested, and dadaan tayo sa tinatawag na trial proceeding. And pag nahatulan tayo ng guilty, so tayo ay makukulong. Depende sa kung gaano kabigat yung penalty doon sa ginawa nating krimen. So ganun lang naman 'yan, Okay, for parang review na lang ito. In the Philippines, if a crime is punished by or revised penal code, it is called felony. Yung term po kasi na crime is siya, general term. General term ito once na ikaw ay lumabag sa batas, ikaw ay nakagawa ng krimen. But specifically, sabi nga natin, yung criminal law kasi is meron siyang several sources, yung revised penal code natin, or yung 1987 Constitution, at andyan yung mga special penal laws that was enacted by the Senate or the Congress as part of the legislative branch of government. Pag na-violate natin revised penal code, ito yung mga article, ang Article 1, Article 303 of the revised penal code yan. Felony po ang tawag. We committed a felony. Kasama dyan yung mga murder, homicide, and rape, Felonious Act. Kapag naman special penal law, ang tawag po dyan is offense. Yung mga special penal laws natin, ito yung mga Republic Acts. Republic Act ito. Mostly, ito yung mga batas na hindi po cover ng revised penal code. Kumbaga, kulang pa yung mga batas natin sa revised penal code. That is why our Congress or the Senate propose bill and then turned into law. Sa mga city and municipalities naman natin, gumagawa sila ng mga ordinances. Ordinance. So once na yung mga ordinance ay na violate natin, or nakapag-commit tayo ng isang krimen under specific ordinance in city or municipalities, ang tawag po dyan ay infraction of ordinance. So hopefully malinaw yan, Pag revised penal code, felony ang tawag. Special penal law, offense. Ordinance is infraction of ordinance. Ilang minutes na ba ako nag-aano? So, there are several classification of crimes by criminologists,
Ito daw yung mga classification of crimes. So the types of victim. So iba-iba yung nagiging biktima ng krimen. Merong mga child abuse, yung kapag bata yung biktima, common is child abuse. Pag babae naman, rape, seduction, sexual um, assaults, and andyan yung elderly, yung mga nakakatanda natin. So these three kasi is sila yung mga vulnerable masyado, kasi they are naturally weak, physically weak. Yung bata, babae, saka yung matanda na of course mahina na yan. So sila yung vulnerable, sila yung parang target ng mga criminal mind, So also the type of offender. Meron tayong tinatawag na white collar crime. Pag sinabing white collar crime, ito yung mga nasa higher class ng society natin. This is non-violent crime. Usually financial motivated ito. Yung mga nasa gobyerno ngayon, yung mga buaya diyan sa kongreso, involved sa flood control scandal. So yun yung halimbawa ng white collar crimes. Depende kung sino yung involved, sino yung offender. Kapag nasa higher class, nakapag-aral, mostly professional sila, financially motivated, so sila yung tinatawag natin na white collar crime. Hate crimes. Ano ba yung hate crimes? Parang ito yung mga taong racist, pinipersonal nila. Halimbawa, pinatay nila yung isang tao dahil galit sila sa maitim, galit sila sa pango, galit sila sa, or homophobic sila, galit sila sa bading. So pinatay nila, yun yung reason nila, galit sila sa bading. So uh that is one of the example of hate crimes, So we have also blue collar crime. Kabaliktaran ito ng white collar crime. Kung yung white collar crime is ang involved diyan o yung mga offender is yung nasa higher class of the society and non-violent crime yan, mostly financially motivated yan. Ang blue collar crime po, ito naman yung nasa middle class, mga working class ito, and violent crime, ang mga ginagawa nito, murder, robbery, theft, yan yung mga sample ng blue collar crime. And next, the object of the crime. Ano ba yung, kumbaga yung, sino ba yung target, ano ba yung target ng paggawa ng krimen? Meron tayong tinatawag na property, property crime. Pag property crime, halimbawa na dyan is yung robbery, meaning merong gamit, there is a property involved. Kinuha yung pera, cellphone, nagnakaw ng kotse, motor. So those are property crimes. And person, crime against person. Tao yung mismong target. Pwedeng rape, pwedeng murder, physical injuries, etc. Tao yung biktima, tao yung involved, And also states, crime against the states. So mga halimbawa nito is kasi pag crime against states, yung mismong ating estado ang biktima, pwedeng treason, treason, kudeta, ano pa ba? So yan yung halimbawa ng um, crime against the states. So the methods of criminal activity, ano ba yung paraan ano ba yung paraan ng paggawa ng criminal activity? Meron tayong tinatawag na organized crime. Ito yung mga kaya nga organized crime kasi malaking grupo ito, malaking grupo, tapos yung talagang ito na yung krimen na ginagawa nila, ito na yung source of nila, financial income nila. Yun yung organized crime, organisado, siguro mga parang malalaking sindikato ito. Usually mga involved ito sa mga parang human trafficking, money laundering, yan, organized crime. And we have also accidental and negligence. Nakakapag-commit ng krimen dahil nagkaroon ng
kapabayaan or negligence or aksidente. Mostly mga vehicular accidents ito, accident. Ano? Reckless driving, destructive habang nagda-drive, sa cellphone, kaya na-aksidente yung sasakyan. And or modus operandi. Modus operandi, halimbawa yung martilyo gang. Pag sinabing modus operandi, meron tayong makikitang pattern. Lahat ng ginagawa nilang activity, iisa lang yung pattern. Halimbawa, yung martilyo gang, every time na papasok sila sa isang bangko, meron silang daladalang martilyo. This is their tool para makapasok sa isang bangko. Kaya tinawag silang martilyo gang. Kumbaga, prima facie, makikita kaagad natin, alam kaagad or magkakaroon kaagad tayo ng idea. Base doon sa base sa pattern ng activity nila, magkakaroon kaagad tayo ng idea kung sinong grupo ang gumawa ng krimen na ito. That is modus operandi. And degree of gravity, degree of gravity. Merong light, serious, and less serious. Halimbawa, yung degree of gravity, yung physical injury. So, yung physical injury, hindi po yan pare-parehas lang yung gravity niyan. Merong slight, less serious, and serious physical injury. 'Di ba? And nature of crime, nabanggit na natin kanina, malainse and malaprohibita. Again, pag sinabing malainse, these are those crime that are criminal or inherently wrong from the very nature. Gaya ng murder. Pag malaprohibita, ito yung mga batas na nagpo-prohibit ng mga certain acts. Kung wala itong batas na to, so hindi naman siya matatawag na krimen. Classification as to its source. Nabanggit na din natin kanina yung different source of criminal law, which is the revised penal code, special penal law, and ordinances. Yan. Formal or material crime. Yan. Ano ba yung formal crime? Ito yung mga krimen po. Pag sinabing formal crime, these are the crime na from the commission of this act or this crime, consummated kaagad. Halimbawa po ng formal crime is oral defamation. Nagiging liable yung isang tao sa oral defamation kapag, of course, meron siyang sinabi sa isang tao na pwedeng makasira sa reputation niya. Wala po siyang stages, kaya sinabing formal crime. Consummated palagi yung krimen na ito. Unlike sa material crime, meron siyang stages. Ano yung mga stages, sir? Meron tayong tinatawag na attempted, halimbawa sa murder, attempted murder, prostrated murder, and consummated murder. So, ang material crime, meron siyang stages. Attempted, prostrated, and consummated. Sa formal crime, ito yung mga krimen na wala pong stages, gaya ng oral defamation. Gaya ng physical injury. Meron bang attempted physical injury? Of course, wala. Mareklamo ka, attempted physical injury po ngayon, sir. Tig ano po ngayon kung mai-injured. Siyempre, makaso ka ng physical injury kapag na-injured ka. So, that is the example of formal crime. And we have also continuing crime. Continuing crime, ito yung mga halimbawa po. Ang mga halimbawa po nito, kaya siya sinabing continuing crime kasi ito yung mga krimen na nangyayari sa iba't ibang lugar or venue. Ito yung krimen na nangyayari sa iba't ibang lugar. Ang halimbawa, kasi yung halimbawa po baga ng robbery. Ang robbery, kung saang lugar, halimbawa, yung isang kotseng nakapark, kinuha yung cellphone doon. Yan. 'Di ba?
Or yung bahay, pinagnakawan yung bahay, pinasok yung bahay. So hindi siya continuing crime kasi diyan lang 'yan sa isang location lang nangyari yung krimen. Pero yung continuing crime, nangyari siya sa iba't ibang lugar. Ano yung halimbawa po, sir, niyan? Halimbawa po, istapa. Ano? Ang istapa, pwedeng mangyari sa iba-ibang venue. No? Nag-meet sila sa iba't ibang place. Iba't iba yung tao yung naging biktima. So, continuing crime siya. No? And we have also transitory crime. While on transit, nangyari yung krimen. Nangyari sa lumilipad na eroplano, yung barko habang nasa barko, di ba? Piracy. Habang nasa barko, pinasok sila ng mga pirata, pwedeng ganon. Hijacking, hinijack yung eroplano. Inagaw yung control sa eroplano, nag-iba ng direksyon. So those are the example of transitory crime. And we have status offense. Pag sinabing status offense, these are offenses punishable when committed by minors, but not when committed by adults. So, yun daw pong status offense. Ito yung mga offense daw na kapag na-commit ng bata or ng minor, krimen siya. Pero pag na-commit ng adult, hindi siya krimen. Gaya ng, halimbawa, sa tindahan, bawal sa tindahan magbenta ng sigarilyo or alak sa minor. So, kapag yung tindahan nagbenta ng sigarilyo sa minor, liable siya. Pero pag nagbenta siya sa adult, hindi siya liable. So, those are the example of a status offense. Okay, so I think this conclude our discussion in CLJ1. Part 1, gagawin ko na i-chop ko na lang siguro yung discussion or recorded lecture. Hindi ko kayang tapusin yung buong module 1 sa isang recorded lecture. So ito na yung magiging part 1 ng ating discussion sa module 1. Maybe next week, so or next meeting i-continue natin yung discussion ng module natin or ng topic natin sa CLJ1. Okay? So thank you everyone.